1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mamasang Vlog, araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, Indonesia is the mega favorite in the recent survey for Supranational 2026. Anong reaction mo dito? Well, ang reaction ko dito ay nakakaloka. Oo. Hindi ko kasi alam kung talaga bang nakikita ng lahat na itong si Miss Indonesia na magaling. Pero in fairness, yung time na pinanood ko siya at yung time na in-stock ko siya, nasabi ko naman, may ganda din naman si ate girl. Pero kasi hindi ko makukumpirmado kung ang kanyang laban nga ba ay malakas kasi hindi pa naman natin nakikita yung mga activity nila dito sa Miss Supranational. For now, it's good for the Miss Indonesia na mag-penetrate sila ng todo-todo dahil nasimulan na ng ingay ang kanilang bansa sa supranational. Kumbaga sa social media, nagsimula ng mag-ingay. And then, ang gagawin na lang dyan ni Miss Indonesia, ipapalo niya na lang yan sa performance, di ba? At ito nga, ang totoong nangyayari, mukhang natatabunan nga ang pambato natin na si Katrina Ligado na kung saan ine-expect naman ng lahat na siya ang pwedeng manalo sa corona ng Miss Supranational ngayong taon na to. Pero, yung nagsimula na yung super chat, mukhang biglang, super chat, biglang humina ang ingay kay Katrina Ligado. So, nakaapekto ba ang sagutan ni Katrina Ligado dito sa Supra chat? Pero ako, ang tingin ko naman dyan, it's okay. Kasi ano lang naman yun, nakasagot naman doon si Katrina Ligado eh. Siguro yung ina-expect natin na siguro yung kukuda siya ng bonggang-bongga, doon lang tayo medyo parang na-disappoint. Pero ang tingin ko naman, performance level, papalo naman ng bonggang-bongga yan, for sure, di ba? So, magtiwala na lang tayo kay Katrina Ligado and then tignan natin kung ano yung ipapakita niya pag nagsimula na ang kompetisyon. For sure, iingay yan ng bonggang-bongga at naniniwala ako na gagawin ni Katrina Ligado ang lahat ng kanyang makakaya para masungkit ang corona ng Miss Supranational. Kung ako ang tatanungin mo, may tiwala pa rin ako na mas kaya ni Katrina Ligado makuha ang corona more than dito kay Indonesia. Tingin ko nga si Indonesia hype lang eh. Charot. Pero hindi natin alam, maybe pagdating sa competition ay mag-penetrate to ng todo-todo. So, let's see kung ano yung ipapakita na laban dito ni Katrina Ligado at saka ni Miss Indonesia at kung sino nga ba sa kanila ang mapupunta sa dulo ng competition. So, tiwala lang tayo kay Katrina Ligado, kaya niya yan, di ba? And then, of course, para sa sumunod natin chika, ito daw ang matinding katapat ng pambato natin sa Miss World, ang pambato ng Cambodia. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan,
Ambisyosa naman sila, charot. Hindi naman sa nagmamaganda tayo dahil alam natin ang country natin ay very powerhouse na pagdating sa beauty pageant. Pero kasi naman, kung titignan mo naman yung ganda ng pambato natin at yung ganda ng pambato ng Cambodia, medyo malayo. Ang hindi ko maintindihan, bakit ba laging kailangan idikit ang mga pangalan nila sa mga pambato natin? Like example, si Myanmar kay Miss Philippines Universe. Ito naman si Cambodia, dito naman sa para ba umingay. Pero ako okay lang naman. Wala naman akong nakikitang problema kung ididikit nila kasi kahit ano namang gawin nilang dikit, hindi naman nila makakayang gawin kung ano yung kayang gawin ng pambato natin pagdating sa kompetisyon. Mas confident ako sa pambato natin, pero nandoon ako na sana makalaban sana ng bonggang-bongga ang Cambodia sa laban niya dito sa Miss World. And then, kung ganda din naman ang pag-uusapan, Diyos ko naman, milya-milya naman ni Asia, lamang ni Asia dyan. Pero nandoon ako na I hope na sana si Asia ay talaga, yung maipush niya talaga yung sarili niya hanggang sa dulo ng kompetisyon ng Miss, tawag dito, ng Miss World, di ba? So, yon, laban lang yan. And wish all the best, syempre, para sa pambato natin. At naniniwala ako na kaya niya yan ilaban ng bonggang-bongga. So, yun. So, good luck. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, MGI All-Stars, kaya-kayang pataubin ng mga pambato ng Pilipinas na ilalaban natin sa MGI All-Stars sa second edition. To be honest, isa sa mga goal ng mga candidates ngayon na malalaban dito sa MGI All-Stars ay pataubin ang reigning queen ng MGI All-Stars. Ito nga ay si Miss Colombia na si Vanessa Pulgarin. O, di ba? Kasi yun talaga yung goal na parang kailangan kaya nilang pataubin. Sa nakikita ko, yung ganda ni Vanessa at saka yung height ni Vanessa, medyo mahirap talaga to pataubin ng ganun-ganun lang. Kailangan makakuha talaga ang bawat bansa, hindi lang sa Pilipinas, na kandidata na, alam mo yun, na mas hihigit pa sa beauty na meron siya, sa lakas na meron siya. Pero sa nakikita ko naman sa mga magiging pambato natin, are possible na maging winner ng MGI All-Stars Philippines, I think kaya naman tapatan ang ganda, kaya naman tapatan ang galing ni Colombia, di ba? So, yun. So, pero natutuwa ako kay Miss Colombia, in fairness, ang ingay niya bilang isang reyna ng MGI All-Stars, talaga napaangat niya ng bonggang-bongga. At nakita naman natin na kung beauty, ay Diyos ko, dapat ganitong standard talaga. Kung titingnan mo kasi siya, parang masasabi mo, wow, beauty queen na beauty queen talaga ang dating ni Colombia. Pero hindi naman ako nagulat dyan dahil nakita ko nga siya sa Miss Universe, ay talagang kakaiba naman yung beauty na meron siya. Pero nandoon ako na, nako, mahirap tong kalabanin sa second edition. Di ba? So, yun. So, yun yung abangan natin. Kung sino nga ba ang makakapagpataob ng bonggang-bongga dito kay Vanessa Pulgarin sa magiging laban nila sa second edition ng MGI All-Stars. So, yan yung abangan natin ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun. Ay, nako, good luck. O, di ba? Pero ito ang sumunod na chika. Kung sabing ganon, kung tapatan lang naman daw ng ganda, ay kaya daw tapatan ni Maureen Montaigne ang ganda at figura ni Vanessa Pulgarin. Ang chika ko dyan ay depende. Depende sa magiging execution, depende sa ipapakita, depende sa lahas. Talino, I think matalino si Maureen Montaigne, di ba? Hindi ko pa kasi siya nakikita in person talaga kung gaano ba kabongga ang beauty niya. Pero nalalakasan din ako kung sakaling matutuloy na si Maureen Montaigne dito sa
MGI All-Stars. At nakita naman ninyo yung bago niyang photoshoot na talagang boom! Pasabog, di ba? So, ako para sa akin, wow, ang bongga, ang winner, ang lakas ng dating, at ang lakas makareyna, o, di ba? Ang lakas maka-MGI. So, yon. So, kung willing na talaga siyang sumali dyan at kaya na, kasi marami pong pwedeng mangyari. Ano pa lang ngayon, July, di ba? So, meron pang 5 buwan na hihintayin para mag-compete dito sa MGI All-Stars, July, August, September, October, November, December, o 5 buwan. So, tignan natin, baka magbago pa ang isip. Pero I love Maureen Montaigne na isa sa mga magiging kandidata kung sakali man dito sa MGI All-Stars, ay, winner yan. Interesting ang magiging laban niya. Kasi siya, pinanalo na siya ng Miss Globe. Tapos, aalamin mo kung paano niya ipapanalo to, paano niya ilalaban, di ba? Kasi, Reyna to Reyna ang magiging labanan, o, di ba? So, yon. And then, nakaka-excite. Kaya, dapat abangan natin ang magiging eksena ni Maureen Montaigne dito sa MGI All-Stars at tingnan natin kung kaya niyang pataubin si Vanessa Pulgarin ng bonggang-bongga. O, di ba? Ay, nako, natutuwa ako dyan. Pero eto nga, top model of the world, second runner-up na si Eunice Deza. Sabing ganun, saan kaya siya pwedeng sumali, Mama Sam? Tingin mo sa Miss Universe Philippines or sa Binibining Pilipinas? Interesting yan. Actually, yung ganda niya gusto ko. Pero kung ako ang tatanungin mo personally ha, mas bagay kay Eunice na sumali sa Binibining Pilipinas. Kasi yung beauty niya, very Filipina beauty. Tapos yung height, yung kanyang hugis ng katawan, di ba? Balingkinitan. So, parang feeling ko, yung beauty kasi at yung aura niya, pwedeng-pwede talaga sa Binibining Pilipinas. So, alam mo yon na ang lakas maka-Binibining Pilipinas. Kung sa Miss Universe Philippines kasi siya pupunta, parang feeling ko, hindi ko siya nakikita na pang Miss Universe or siguro pang supranational, pwede. Pero, I think try niya muna ng Binibining Pilipinas, tapos kapag nanalo siya doon or kung ano man yung maging resulta, pwede naman siyang pumunta sa Miss Universe Philippines, di ba? O kaya sa Reyna Hispano, sa Reyna Pilipinas, pwede din, di ba? So yun, basta promising siya na pwede mo pang i-compete pa sa ibang national pageant at parang feeling ko mananalo to. So, abangan natin yan si Eunice Deza kung may plano nga bang sumali uli sa isa pang laban para sa national pageant sa Pilipinas. Di ba? Uso naman yon yung Reyna to Reyna, sasali uli. O, di ba? So, laban niya. Pwede din siya mag-MGI All-Stars kung gusto niya, di ba? Kasi Reyna na siya. Ay, nag-second runner-up siya. So, mayroon na siyang international experience at yung beauty niya, kakabog, di ba? So, ito ang mas kabog. Sabing gano'n, she is the reason why the Vietnam is now new era pageant powerhouse. At ito daw ang tinatawag na Maala Catriona Gray ng Vietnam. Oo, kasi siya daw yung nagpabago. Siya daw yung nagpalakas ng beauty pageant sa Vietnam. After nga naman iboto to ng bonggong-bongga sa MGI All-Stars, natural, di ba? Ako para sa akin, hindi. Hindi ko makita yung power. Pero nandoon yung siguro, yung paano makipaglaro, hindi ko kasi alam kung anong magic nila So, kung ito ba ay legit na talaga sinusuportahan ng mga tao or sila lang din ang nagbaksak, di ba? So, hindi ko alam. Kung sila ang nagbaksak, ang tawag dyan, fake engagement, di ba? Pero, kung sila yung kung sila yung lumaban ng bonggang-bongga at sinuportahan talaga sila ng mga supporters, ang ibig sabihin doon ay meron talaga siyang engagement sa mundo ng pageantry. Ako naman para sa akin, wala naman na siyang dapat patunayan dahil kahit ano pang gawin niya, hindi pa rin naman siya nanalo ng MGI All-Stars. Second runner-up pa rin siya, di ba? But I'm happy for her kasi hindi siya natakot na, alam mo yun, isugal or itaya ang kanyang corona bilang
Miss International Queen, at pumunta sa Miss Universe at natalo sa Miss Universe, and then nag-try uli, di ba, para sa kanyang pagtatapos. Kumbaga parang kung iisipin mo, bongga, natutuwa ako para sa kanya, di ba? Kasi matapang. And then, I think ito yung dapat tularan ng mga beauty queen from Vietnam na alam mo yon na buo ang loob pag lumalaban sa isang pageant at ginagawa ang makakaya. So, yon. And then, ayun. So, sana manahimik na lang siya. Charot. Hindi. So, kung ano man yung next journey niya, laban. Di ba? So, I'm happy for her. At masaya ako para sa kanya. Chika-chika ko lang yun na ano. Ganon. Basta laban niya. At eto, lalaban dahil magsasalpukan ng todo-todo ang pambato ng Manila, Iloilo at Palawan para sa Reyna Pilipinas. So ito nga ay si Patricia Ann Lorenzo at syempre si Alexi Brooks at saka syempre si Angelica Lopez. Yes! Sobrang natutuwa ako kasi talagang tinuloy nila yung laban nila at sila yung gumagawa ngayon ng ingay dito sa Reyna Pilipinas. So, punta muna tayo kay Patricia Ann Lorenzo. Alam ko naman na talagang lalaban siya, di ba? And then, ang chance niya dyan ay syempre may experience na siya. At alam niya kung paano ipapanalo niyan. Kasi alam naman natin, ang makinarya din yan ay talagang pumapalo. Ayan yung tipong kapag lumaban ay tinatrabaho ng bonggang-bongga. So, tignan natin si Patricia kung siya nga ba ang ipapadala sa MGI All-Stars. And then, pagdating naman kay Angelica Lopez, syempre, isa talaga siya sa mga hinihintay ko na sumali sa Miss Grand Philippines. Ang alam ko, ang target niya dito, Miss Grand Philippines eh. So, since na ayan na, kumpirmado na, happy ako dahil syempre, tulad nga na sinabi ko, hinihintay ko talaga siyang mag-compete. And then, ayun, natutuwa ako kasi hindi siya natakot na bumalik at hindi siya natakot na, alam mo yun, lumaban. So, yun. So, tingnan natin kung paano kakabog ang Angelica Lopez. Ito kasi yung tinatawag niyang revenge. So, di ba? After niyang maligwak sa Miss International, ang sabi nga gano'n, ay nako, mahina naman si Angelica kasi naligwak naman yan sa Miss International. Ano ka ba? So, abangan mo ang kanyang pagbabalik at kanyang pasabog dito sa Reyna Pilipinas. Ewan ko kung hindi mo ikatuwaya ng bonggang-bongga, di ba? And then, sabi ko nga, manalo to ng Reyna ng Miss Grand Philippines. I'm happy for her kasi naniniwala ako na kaya niya, kaya niyang i-top 5 ang sarili niya sa Miss Grand International at magiging masaya ako kung siya talaga yung maipapadala dyan ng bonggang-bongga. So, totoo lang, magiging masaya ako kay Angelica Lopez. Kasi kaya nito mag-top 5 eh. Hindi naman natin kailangan manalo ng Miss Grand ngayon eh. Kumbaga, nandoon lang na gusto ko lang na manalo lang tayo ng top 5 or kung kaya nyo mag first runner up, why not? Coconut, di ba? At kung kaya nyo manalo, di bongga. But abangan natin kung ano yung ipapakita ni Angelica Lopez sa darating na competition ng Reyna Pilipinas. And then, of course, Alexi Brooks, syempre natuwa din ako dahil ito din, ay nako, tataya din tayo dito kasi alam naman natin na malakas ang laban ni Alexi dito sa laban ng MGI All-Stars. So, ang laban niya dito ay MGI All-Stars with, etong si Patricia Ann Lorenzo. Actually, pati si Angelica Lopez, alam ko for MGI All-Stars din siya. Pero hindi ko alam kung ano ba yung dineclare niya, saan ba siya nag-apply, sa Miss Grand or sa MGI All-Stars. Hay nako, na-excite ako. Na-excite ako for Alexi dahil alam mo na may ibubuga, alam mong kayang pumalo, matalino, maganda, eksenadora, at nakita naman ninyo ang pa-example niya ng bonggang-bongga, pak na pak, di ba? So, yon. So, magtiwala tayo sa kakayahan ni
ni Alexi na maiuwi ang titulo ng MGI All-Stars at laban niyan. Nakakaloka doon sa laban. Anyway, so wish all the best syempre sa kanilang tatlo. Alam ko ang pagbabalik nila dito ay hindi madali at talagang sinasakripisyo nila ang mga bagay-bagay. Pero magiging happy ako dahil alam kong may ibubuga naman talaga ang mga kandidatang tong si Patricia Ann Lorenzo at saka itong ang si Alexi Brooks at Angelica Lopez sa kompetisyon, di ba? Alam mo naman na kaya nila talagang kumabog at walang duda yan, di ba? Kaya yan yung abangan natin kung paano nga nila ipapanalo ang laban nila dito sa Reyna Pilipinas. Sasabing ganun, may susunod daw pa ba? Abangan na lang natin kasi hindi ko pa alam. Di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.